Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng PDP Laban. Happy birthday to acting Davao City Mayor and PDP Laban National President Sebastian Baste Duterte. Your strong leadership, genuine service, and dedication to the people of Davao and our party continue to inspire us. May you be blessed with wisdom, good health, and unwavering courage as you lead with integrity and compassion. Padayon, Mayor Baste, mabuhay ka. Okay, so 30,000 kaagad ang nag-like at nag-love sa post na ito. 8,400 comments. Magbasa lang ko sa mga comments. Sigfred Dickerson, happy birthday Mayor Duterte. Mitch Maldita, happy birthday po. Poros, happy birthday. So, napakaganda po ang kalagayan ng Davao City ngayon sa pamamahala ni Mayor Baste Duterte. Kasi, yung CEO Magazine 2025 list of safest cities in the world, 300 cities ang in-evaluate. Naku po, ang Davao number 53. Davao po ang nakakuha ng pinakamataas na ranking dito sa Pilipinas. Meron ding other cities na example, Makati, Iloilo, Manila. Kaya mababa ang ranking nila. Ang Davao, nasa number 53. And that speaks of the leadership of this good mayor, Baste Duterte. Sa iba't ibang panig ng bansa o generally sa Pilipinas, nawawalan na po ng confidence ang mga investors, umaalis dahil sa corruption, talamak na corruption sa administrasyong ito. But kabaliktaran po ang Davao. Ang mga investors nag-uunahan po na mag-invest sa Davao City dahil nga sa good governance. Sa buong Pilipinas, corruption, bad governance, lumalayas ang mga investors. Sa Davao City naman, because of good governance ni Mayor Baste, dumadagsa ang mga investors. Mga international flights, Japan, Singapore, Qatar, UAE, ang dami ng mga airlines gustong magkaroon ng direct flight sa Davao, which is an indication of yung mataas na tiwala ng world stage sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte. So, nakakatuwa po. Sa mga hindi pa nakabisita ng Davao, I tell you, sulit ang dahil napakalinis ang Davao. I think second cleanest city in Asia next to Singapore. And then one of the safest city in the world. Ano pa? Name it. Talaga, disiplinado ang mga tao sa Davao. Yan na po ang tatak Duterte, yung Duterte's brand of leadership. Isa pa na binibigan, nakakabilib sa Davao, yung free hospitalization. Sa buong Pilipinas, maraming nagrereklamo dito sa napaka maliit, napaka-inefficient na tulong ng PhilHealth. Sa Davao, libre ang hospitalization. Kahit hindi ka taga Davao, basta ma-hospital ka sa Davao at ma-enroll ka doon sa programa nila, wala kang babayaran ni kusing. Ganyan po. Kasi parang lingap, mahirap. Parang may programa sila eh. Nagtulong-tulong itong si Vice President Sara, yung kanyang opisina, OBP, opisina ni Congressman Baste at ang LGU ng Davao. Nagtulong-tulong sila. Mayroon silang pundo. Basta ma-hospital, taga Davao man o taga labas ng Davao, basta nasa Davao City na hospital, libre na yan. May baon pang gamot. Ganyan po ang Duterte's brand of leadership.
Okay. Tinignan ko yung edad ni Mayor Baste. 38 years old na po siya ngayon. So, maalala ko, mga last month ba yun, o 3 weeks ago, nagbanggit si BP Sara. Kahit ma-disqualify nyo ako, sabi niya, in case ma-disqualify nyo ako, siguraduhin nyo lang na tatalunin nyo ang aking i-endorse. So, simba ko lang, nakunod. Ma-out of the equation si BP Sara, hindi siya makatakbo. Sino ang kanyang endorse? To me, isa na ito, pwede si Mayor Baste kasi 38 years old na siya ngayon. By 2028, qualified na siya. Kasi 40 years old man ang age requirement ng tatakbong presidente. Hindi katulad si Vico Soto, wala pa, hindi pa siya qualified by 2028. Kaya merong bill ata o resolution sa Kamara urging magkaroon ng constitutional convention, gagastos tayo ng milyones para i-amend ang constitution para lang ipababa kuno ang age requirement from 40 to 35. Ano ba yan? So, no problem kay Mayor Baste sa kanyang edad. In case lang na ma-disqualify nila si BP Sara at kung ang i-endorse ni BP Sara is si Mayor Baste, ay nako, mananalo pa rin yan. Kasi wala akong nakikitang malakas na kandidato, Dilawan man o Marcos Camp. Si Romualdez, sabi natin, Romualdez ang kandidato ng Marcos Camp. Sa Dilawan naman si Risa Hontiveros. So, granting, in kaso lang na wala si BP Sara, Basti Duterte ang kandidato ng mga DDS. To me, malaking tsansa pa rin manalo si Mayor Baste. Basta Duterte. Kasi napatunayan na ni Mayor Duterte ang kanyang kakayahan na mamuno. So, yung nangyayari sa Davao ngayon. Ang daming mga diplomatic communities na pumupunta, nagkukurtisikol sa kanya. Plus, yung mga investors pumupunta sa Davao, taliwas dito sa nangyayari sa Manila na umiiwas ang mga investors, pati diplomatic community. Tignan nyo nangyari sa APEC Summit sa Korea. Halos walang mga world leaders na nakipag-bilateral meeting kay Bongbong Marcos. Bakit? Yung talamak na korupsyon sa kanyang administrasyon. Sampal yun sa buka. Kabaliktaran sa Davao, good governance. Yan ang tatak Duterte sa Davao City. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang ngero nga